Hi guys, it's Michelle and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung di ka naman nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, kita nyo naman is kagigising ko lang dyan. And daily routine ko lang talaga, hindi naman sa daily routine. Tuwing bagong gising talaga is, ayan, lagi ako naglalambing kay Yana, lalo pag ako yung nauuna magigising. Pero pag si Yana yung nauuna nagigising, siya naman din yun ang gigising sa akin ng paglalambing. Parang ganyan, katulad ng ginagawa ko. So parang ganun lang din. Give and take, wow. May pag ganun. Then yun, nag-toothbrush lang din ako dyan, tapos maghihilamos lang. Hindi na rin kasi ako naligo kasi nung naligo na ako ng gabi niyan. Medyo basa pa nga yung buhok ko nung natulog ako eh. Na-expect ko kasi na maaga kasi ako aalis and hindi ako pwedeng maligo ng umaga dahil puyat. Actually, nag-alarm ako ng 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30. Kaso hindi man lang tumulog yung mga bagong set ng alarm. Yun talaga yung kinaiinisan ko dito sa bagong cellphone ko na kapag nagbabagong alarm ako is hindi siya tumutunog sa unang araw, kinabukasan pa siya tutunog. Kaya sobrang nakakainis talaga guys, alam nyo yun. Kaya maganda talaga kapag magsiset ako ng alarm, dapat 2 days ang adjustment bago yung pinaka-araw. So wala din, nag-alarm ako pero hindi naman tumunog. Kaya ako nag-alarm ng alas 3 kasi dapat 4:30 aalis na ako dahil iniisip ko alas 5 yung registration. Pero wala grabe talaga kaba ko kasi sabi ko hala, tutuloy pa ba ako? Tinamad na kasi ako dahil anong oras na ako nagising is 6 na. So kailangan kong magmadali talaga that time. Ay hindi pala, 5:30 rin pala ako nagising kasi nakapag-prepare pa pala ako. Tapos pag-check ko ng alarm is 6 na. So nagme-makeup pa lang ako ng alas 6 ng umaga. So yun na naman yung simple look ko, onting sunblock, maglalagay lang ako ng collagen, maglalagay lang ako ng pulbo, eyebrows, eyeshadow, tapos yung sa cheek ko, tapos sa noo, tapos sa chin, and lipstick lang, then eyeliner, then mascara. Yan lang naman yung laging makeup ko sa tuwing aalis ako. Minsan nagbabago ako ng color, pero mas madalas niyo ako makita sa Sunkissed or brown lang po yung eyeshadow ko. Explain ko lang po para sa kaalaman ng iba, yung Sunkissed po is ayun po yung makeup na orangey po ang color. Minsan naman nagmamaroon ako. Minsan kasi bagay kasi sa akin yung maroon, minsan brown lang talaga. Hindi kasi ako pwede sa mga light na color. Hindi bagay sa akin yung mga light na color. Unlike sa mga mapuputi. Pero kahit mapupunti ako, hindi talaga bagay sa akin. Mas bagay sa akin yung mga fierce makeup. Ewan ko, siguro dahil sa maldita tignan yung mukha ko. Lalo yung iba, sabi ng iba, tiger look daw ako. Kaya nga nagkakaroon ako bigla ng kaaway kasi akala nila lagi ako nagsusungit o nagmamasama ng tingin sa kanila eh. Then yun, tapos na ako mag-makeup dito, nagtali lang ako and ayan, simple look lang talaga ako. Then tada, ito na yung aking outfit for today's video. Bago lang din yung palda ko niya, nabili ko yan sa Ukay, 25 pesos. Sabi ko kasi maganda pang pang Zumba. Tapos minodel-model ko lang. Yung pinakita ko na nilagay ko yung jacket sa may bewang. Diyan ko kasi ilalagay yung jacket pag sasayaw na ako. Then susuotin ko muna siya kasi malamig pa dahil sobrang aga pa nito. Sakitin din naman ako ng bata pero grabe yung pagiging sakitin ko nung lumaki ako. Halos naglabasan lahat, pati hika, allergies and everything. Grabe talaga lamig nito. Diyos ko, sobrang kahinaan ko talaga yung kalamigan. And ayan, nabihisan ko na rin si Yana. Maaga nagising si Yana, alas 6 nagising na siya nung nagme-makeup ako. Hindi ko rin napansin, nagising na pala siya. Oras talaga nagising niya is alas 6 ng umaga. Kasi maaga na siya natutulog. Alas 7 pa lang ng gabi, tulog na siya. Kaya alas 6 ng umaga, gising na siya. Then yun, enjoy na enjoy din siya habang inaayusan ko siya. Kasi gustong-gusto talaga niya yan yun. Nagmumukha siyang Barbie or nagmumukha siyang princess. Then yun, nakalabas na kami ng bahay. Naglalakad na kami para sumakay ng tricycle that time. So, ayan si Yana. Sobrang happy niya rin dyan kasi lalayas na naman siya. Gala talaga tong batang to. And ayun, nakasakay na rin kami ng tricycle papuntang toll gate. So, hindi na ako nakapag-video nung dumating yung tricycle kasi hindi ko hawak yung cellphone ko. And ito na lang yung binidyohan ko yung habang nagda-drive na si kuya. Gandang-ganda talaga ako dito sa toll gate ko. Then ayun, hindi na ako nakapag-video ng terminal ng De Castro kasi sobrang nagmamadali ako. At pagdating ko kasi doon sa terminal is isa na lang yung tricycle kaya sumakay na ako agad. And ayan, ito na yung 3S. Nandito na tayo sa 3S. Sorry kung sobrang magalaw yung cellphone ko kasi maalog talaga yung tricycle. And ayan, number 48 tayo. Tonto talaga ako kasi purple yung damit. Kasi alam niyo naman na favorite ko yung purple and pink. And ayan yung kulay ng event. Sobrang tonto ako kasi talagang sobrang in love ako sa kulay kasi purple yung nakikita ko. Kaya tuntua talaga ako that time. And ayan, sinuot ko na yung damit and
inikot-ikot ko lang din yung aking katawan para makita nyo kung ano itsura ko. And tamad na tamad talaga ako kasi ang daming nakatingin kasi niyan. Parang hiyang-hiya ako kasi wala akong kasama and wala rin kumukuha sa akin ng video. So, ayun. So, ito na yung nasakyan namin. Saban ako. Dapat ako lang mag-isa yung nakasakay dyan. Kasi ayaw nila. Solo flight ko sana yun. Pero nag-aya kasi ako para meron din ako makakwentuhan. Pero hindi rin naman ako nakipagkwentuhan kasi hiyang-hiya ako that time. Ewan ko ba, parang hindi na ako masyadong friendly. Hindi na rin ako ganun kadaldal katulad ng dati. Kung sino lang yung kakilala ko, yun lang. Doon lang ako nako-comfort. Komportable, ganun. Pero hindi naman ako yung katulad ng dati na yung ako yung nauuna mag-approach, hindi na. Ewan ko ba, basta nahihiya ako siguro dahil sa na-down din ako ng mga, dahil sa depression and anxiety, ganun. Parang sobrang na-down ako, yung parang wala na akong tiwala sa sarili ko. Yung parang kahit makipag-usap, parang natatakot na ako makipag-usap sa tao and makipag-communicate. So, ayan, tamang parade na pala kami nito. So, napapansin nyo may mga nakamotor and ayan, may mga nagbibideo, may mga nagla-live and ayan yung truck ng banda. Ayan. Dapat dyan ako sasakay kasi buti na lang hindi ako dyan sumakay kasi umaambon na nito. Kaya kawawa yung mga nasa truck. Talagang ligo-ligo sila dyan. Pero buti hindi sobrang lakas ng ambon yan. And eto nga pala si Mami nakasama ko dyan. Tuwa din siya dyan. Medyo madaldal siya. Nilalaro niya si Yana. Tapos, ayun, ina-approach na rin ako. Tapos, kinakausap ko rin naman siya. Siyempre, mukha naman mabait si Mami. And sobrang jolly niya rin talaga. Then, bago kami makarating ng 3S, di na rin ako nakapag-video talaga ng parade kasi pumasok yung anak niya dahil umaambon na rin, lumalakas na rin kasi yung ambon. And nakamotor na kasi yung anak niya, nakiangkas ko sa friend niya. So, pumasok siya, kaya hindi na rin ako nakapag-video. And eto na, nandito na kami sa event mismo. So, may yung mga bata. And sobrang tonto ako. Ang cute-cute kasi, iniisip ko na, what if si Yana yung ganyan, nag-school na siya, tapos may mga intermission silang ganyan, lalo sa hindi naman sa barangay. Kumbaga sa school, di ba may mga ganyan-ganyan din na event. May mga pasayaw yung mga student ng mga by classroom. So, sobrang tutuwa talaga. Ang cute-cute lang talaga nila dito. Kasi, alam mo ba yung willingness ng mga bata? Sobrang nakaka-proud yung ganyan bilang mommy na makita mo yung anak mong nag-enhance. Syempre, tapos pinapanood ng maraming tao. Syempre, kahit sabihin mo minsan nakakahiya, pero sobrang nakaka-proud kaya yung ganyan. Ang cute pa, tapos nakabigay. So, ito yung talagang pinanghinayangan ko. Naihi kasi si Yana, kaya hindi ko na videohan tong second group. Buti na videohan ko lang yung ganito. At least nakita nyo yung costume nila. And ayan, nag-start na rin po yung Zumba. Sayo-sayo lang sila. And sila. Hindi ko alam kung anong tawag din sa powder na inaano nila. Purple and pink yung inaano nila. Then, may fireworks sa likod namin. Ewan ko anong tawag dun. Basta yung parang paputok na hindi ko alam fireworks ba tawag doon. Basta yun, yung lumilipad din, tapos sumasabog, ganun. Walang alam sa paputok, kasi lang talaga ako pag tuwing New Year kasi, nasa bahay lang talaga ako. Hindi nga kami pinayagan na maghawak ng paputok ng magulang namin mula nung maliit kami hanggang sa lumaki na lang kami. Wala talaga akong kaalam-alam sa paputok. Alam nyo, 24 years old na ako, 24 years na rin akong New Year. Wala talaga akong kaalam-alam sa paputok. Ang alam ko lang, alam nyo yung pinasusulat, pero hindi ko pa nga alam tawag doon. Ano ba yung patawag? Yung parang pinasusulat din siya. Yung parang stick lang siya na sisindihan, tapos minsan pwede ka magsulat sa kalsada, gano'n. Yun lang talaga alam ko. And sobrang nakakatawa pala dito is, ayan pansin nyo may bumbero. Hindi ako sumasayaw talaga nung nagbubuhos kasi kagagaling ko lang. Syempre baka mabina tayo. Syempre mainit, tapos babasain ka, tapos matutuyuan ka niyan. So, sakit na naman abutin ko talaga. And ayun na nga, inubo na nga ako after neto After netong event kasi sobrang lamig kasi. Lamig na lamig talaga ako. And ayan si Yana, enjoy din naman siya. Alam nyo ba, tuwing nagsusumba kami, is hindi talaga si Yana sumasayaw. Pero eto, natuwa ako kasi nahuli ko siya na sumayaw siya. Pero nahiya kasi siya nung tinapatan ko siya ng camera. Enjoy lang din ako panoorin yung mga mommies, lalo at suot nila yung purple na favorite color ko. And sobrang cute naman nga talaga nila, diba? Naisip ko lang, what if buhay yung mama ko? And yung mama ko kasi, share ko lang, nung buhay pa kasi yan, ang hilig niya magsumba sa bahay. Alam niyo yung nagsasalang siya ng CD, tas gagayahin niya. Bumibili siya ng mga CD ng Zumba, dito lang siya sa bahay kasi medyo mahihain din yung mama ko.
Pero nung dalaga siya, hindi siya mahiyain kasi kumakanta rin naman siya sa school, kumakanta siya, yung parang nag-intermission din, ano ba yung tawag dun? Basta kumakanta siya sa stage 'pag may event tapos marunong din naman sumayaw si mama. Hindi ko lang nakita yung pagsayaw niya, pero nakita ko yung ano siya, suot niya yung itsura ng parang Philippine na dress tapos ayun, kumakanta siya sa unahan, then school ata yun, then yun. So, what if nga buhay si mama, siguro dalawa kaming nagsusumba. Ay, saya-saya ko siguro talaga nun. Kasi ang cute-cute naalala ko nun eh. Naalala ko lang talaga is mahilig din pala magsumba noon si mama. And ayan nga pala yung sinasabi ko na nahuli ko siya na sumasayaw. Kaya lang nung tinutukan ko ng video is, ayan, nahiya na nga sa camera. So, ayan pala si Sin Milet. Birthday niya pala niyan. And ayun, hindi ako naka-attend kasi merong bayad yung event niya. And syempre, alam niyo naman is medyo hirap-hirap tayo sa budget ngayon. Hindi na kasi yung tindahan talaga ng mga nakaraang araw kaya ayun. Then ayan, medyo nag-mute nga pala ako dito sa ano kasi mahirap na lagi ako nakaka-copyright kasi dito sa YouTube. And alam niyo ba, sayang talaga tong account ko kasi dapat is monetize na to eh. Napabayaan ko lang talaga. Eh di sana umaandal na yung revenue niya. Eh medyo dumadami na naman yung views natin. Sobrang hinayang-hinayang talaga ako. And sana maibalik yun. Kaya lang kailangan ko kasi punuin ulit yung 4,000 para maibalik yung ano ko. Hindi ko alam kung 4,000 o 8,000 na. Kasi nung na-monetize ako, sabi mag-8,000 daw yun. So, sobrang papahirapan na. And ayun, sobrang inayang ko, sayang sana yun. Parang pandagdag lang din sana sa budget namin ni Yana. Pero hoping, malay nyo naman, magbunga naman, hindi man ngayon, pero malay nyo soon, di ba? Hindi naman masamang mangarap eh. Malay niyo mabago yung buhay namin ni Yana. If ever lang naman nasipagin talaga ako dito at tuloy-tuloy ko na. Kasi dati sayang eh, malapit na rin naman sana eh. Ang ganda na rin sana ng trabaho ko nung bago mag-pandemic. Talagang nung nag-pandemic lang talaga nagkaloko-loko ang lahat. Nasira talaga yung buhay ko. Pero okay lang, ang dami rin naman na hindi lang naman ako yung nasirang buhay. Pero hindi yun yung rason para mag-give up tayo. Alam ko, minsan nagbe-breakdown tayo. Minsan nagbe-breakdown, minsan nade-depress, bumabalik yung mga trauma, nagte-trigger talaga yung depression. Pero need kasing lumaban eh, nanay na tayo, nandito na tayo sa part na to. And hindi na naman natin maibabalik pa yung mga nakaraan, di ba? Lahat naman na pinagsisihan natin eh, wala naman na tayong magagawa. Sa part na lang talaga tayo na magsisisi at magsisisi tayo kahit anong gawin natin, wala nang mangyayari. And ayun, sumayaw na nga pala ako kasi tumigil na yung patubig nung bombero. And ayoko rin kasi talaga magpabasa. And ayun, kailangan natin sumayaw kasi malay nyo naman, nag-expect din ako na malay nyo mapansin tapos magka-award. And ayun, ito si ate is nakasama na namin to dun sa People's Park. And ewan ko lang kung saan siya pumesto kasi nawala siya that time. And ayun, onting sayaw-sayaw lang kami and ayan, indak-indak. And sobrang natatawa pala ako dito sa bata. Hindi naman sa natatawa, natutuwa ako kasi natuwa ako. Tingnan niyo naman. Oh, winning na winning. Game na game din talaga siyang sumayaw. Oh, hindi ko rin expect na anak pala yan ni ate. Alam niyo ba, medyo kinabahan pa ako that time kasi akala ko kung kanino anak. Kasi nga syempre pumesto siya. Eh syempre yung cellphone ko, iniisip ko baka kasi mawala. And ayun oh, pinatay ko yung video kasi kinabahan talaga ako noon. Akala ko ano siya, sorry, napag-isipan kita na hindi maganda baby. And ayun, so ayan, dance-dance lang tayo and then maglalagay lang ako ng audio kasi mahirap na makopyright. So napansin nyo ba guys, yung ayan, yung babae na nasa harapan ko, na dumaan sa harapan ko, siya yung may hawak ng phone holder kanina. And ayun, siya yung anak nung mommy na kasama ko dun sa van habang nagpa-parade. Sobrang jolly nila mag-ina and sobrang approachable nila. Kaya tontawa ako. Ang cute-cute lang kasi syempre maganda siya. And alam niyo naman, pansin ko yung sa ibang magaganda kasi may pagkamaldita na masungit or hindi na talaga approachable. Yung parang ano, sobrang famous. Alam niyo yun, yung parang hindi na mamansin. Pero siya sobrang nakakatuwa kasi napansin ko, nahanap ko yung FB niya eh. Inad ko siya, in-accept niya ako. And ayun, nagko-contest pala siya. So parang katulad siya nung anak-anakan ko nung yung kaklase ko dati na may makeup ng ano, talagang Latina talaga, ang ganda. And ayun nga pala, wag kayo mag-worry kay Yana dyan kasi wala pala siya dyan sa video, pansin nyo. Nandun siya sa gilid, sa tabi ng tanod na room. May upuan kasi doon ko siya pinwesto so may malapit sa tanod para at least nakikita siya nung mga taga-barangay ba, parang ginagawa niya. Nilapagan ko lang siya nilapagan ng pagkain, nakadalawang baso siya ng
ginataang bilo-bilo, tapos meron pa akong kinuha na sopas, 2 baso din. Then ayun, nakakuha siya ng 4 ata na baso na puro candy kasi binigay din ng binigay sa kanya nung taga-barangay. Kaya yun, sobrang tahimik niya yan, kaya wala talaga akong naging problema kasi puro pagkain si Yana niyan. Pero konti lang naman yung laman ng mga baso, parang puro more on jelly ace lang naman at hindi gaano katamisan. Then ayun, kaya enjoy na enjoy din siya, habang nag-e-enjoy ako, nag-e-enjoy din siya dun sa gilid. So, ayun na nga, may dumating na bombero and ayan na, nagpaulan na and tumigil talaga ako sumayaw. Kasi tingnan niyo naman sila, basang-basa na sila. Ayan 'no, tumigil talaga ako sa pagsasayaw kasi yung naisip ko yung phone ko wala akong, mapaglapagan, wala rin akong phone stand na dala. And baka mabasa and mahirap na masira na naman ang phone kasi yung 2 phone ko hindi ko pa napapagawa and ewan ko, Diyos ko, gusto ko na mapagawa yun kasi miss na miss ko na rin yun. And siyempre parang may magagamit din si Yana, hindi kami nag-aagawan dito sa phone. Mahirap talaga 'pag isa lang ang phone namin ni Yana kasi siyempre nanghihiram si Yana and wala talaga siyang magamit kaya minsan nakakaawa din.
And alam niyo naman, yung batang yun is mahilig talaga siya manood ng Miss Rachel and Coco Melon na rin. Pero parang kung pinagsasawaan niya rin si Coco Melon. Dati takot siya kay Miss Rachel, ayaw niya kay Miss Rachel. Pero ngayon, tuwang-tuwa na naman siya kay Miss Rachel. Si Miss Rachel na pinapanood niya and gusto daw niya ng panoorin niya daw, princess daw kasi silang dalawa ni Miss Rachel. O, di ba nakakatuwa? And ayan, more on video, nagkakasaya na sila, sayaw-sayaw. And ayan yung tropa ng kapatid ko, nandiyan din pala. Yung mga kabataan na taga rito sa amin is nandiyan din pala. And ayan, tuwan-tuwa rin ako panoorin to si nanay, ang cute-cute lang niya. And masishare ko lang kasi nag-uusap sila sa tabi ko nung time na yan, after nung sayaw na sabi ko, dapat daw magsuot siya ng wig, may dala daw na wig yung isang babae. Sabi niya, ayaw niya daw magsuot ng wig. Patingin ang mukha. So, ayan, natawa nga pala ako kay Yana dyan. Pumunto kasi yung balon niya. Ayun yung napapansin nyo kay suot ni RR. Ay, ni Iboy ba? Yan si Iboy. May balon siya sa ulo. Ayan kasi yung balon niya na ganyan din. Kaso pumutok, kaya nagkaganon yung itsura niya. So, ayan na nga pala. I-share ko nga pala ulit. Ayan si Nanay. Nagka-award siya. Siya yung nakakuha ng first award. It's sobrang nakakatawa. And cute-cute lang din yan. That time mo, tingnan niya. Diba? So, ayan, sabi niya, ayaw niya daw na mahaba ang hair kasi nagmumukha daw siya matanda lalo. Hindi daw sa kanya bagay. So, okay nga naman. Totoo nga naman. Ang galing lang ni nanay kasi marunong pa rin siya pumarma, diba? Diba? Tinalo pa tayo ni mother. So, ayan. Hindi na rin ako nakapag-video that time kasi nga wala nga akong kasama. And yung kasama namin si Solo Penant na si Vice umalis. So, ayan na lang talaga yung mabibidyohan natin. Ewan ko, hindi pa ako nakakakuha kasi ng mga clip. Ewan ko sino yung nag-live. Pero pag nahanap ko yung nag-live, guys, magpa-part 2 tayo nito. Ipapakita ko sa inyo yung mga ibang kaganapan na hindi ko na-videohan. So, ayan, sobrang tontuwa talaga ako, diba? Grabe rin kasi yung tulala ako that time, guys. Hindi ko kasi talaga in-expect. Talagang nakatulala ako. Binanggit ng paulit-ulit yung 48 and binanggit na yung pangalan ko kasi hindi talaga ako umaakyat ng stage. Isip-isip ko pa noon, familiar yung number na yun. Tapos binanggit yung pangalan ko at apelyido pa ulit-ulit. Tapos ayun na, doon na lang talaga nag-sink in sa utak ko nung panay na ang banggit at share sa akin ng mga kapitbahay ko ng lalaki na kabataan nga na yun na nga. Tapos pag akit ko ng stage, sabi ba naman nila doon sa my host, magpainom na daw ako. Yan guys, thanks for watching. See you on my next vlog. Bye!